Hey guys, you're in a nutshell with me, Ina. Maganda, very important to know. Itong ating episode yung pag-uusapan natin dito. Paano kung ikaw ay naging victim ng domestic abuse? Okay. Specifically, lalo na kung ikaw ay naka-temporary status. Ano ang dapat mong gawin? Ano ang posibleng implication nito sa iyong status kung meron man? Yan ang ating pag-uusapan in this episode. Nako, maraming salamat sa iyo muli, ang ating suking immigration lawyer. Lou Jansin Dangzalan. Ano ba yan? Alam mo, meron kasi kami pinag-usapan ni Lou kanina, na medyo hindi ba ka maka-move on from. But, thank you again, Lou, for being here. And yeah, this is a very, very important topic. Hindi to masyado na-discuss when you talk about immigration. But I'm sure may ganitong cases involving especially mga temporary residents. Sadly, maraming trahedya sa mga relationships, di ba? So, hindi immune yung mga immigrants, whether temporary na or papunta na ng PR sa Canada. Merong mga pangyayaring ganito. Have you handled, I'm curious, such cases? May lumapit ba sa'yo na may domestic violence related ang kanilang concern? Sadly, yes. So, ang unang reaction kasi ng mga tao dito, syempre, in a relationship, di ba? Meron ba silang sasandalan kapag may nangyari? Lalo na't kapag ang laki ng iniwanan ninyo sa Pilipinas, so merong pang element of shame dito, di ba? Do you even come forward? What would your family say? What would your friends say? Medyo skandaloso siya pagdating sa ibang tao, di ba? Pero ang wag nating kakalimutan ay meron tayong mga fundamental rights na protected tayo dito sa Canada pagdating sa situations of domestic abuse, as you put it. So, ayun nga, may mga programs ang IRCC halimbawa na tinatry nilang i-anticipate, and meron ding flexibility in the law kadalasan kapag nagkakaipitan na pagdating sa sponsorship or pa-PR na, kung pawalan na ng status. Depende sa situation ninyo. Okay. Now, we are going to limit our discussion first sa ano ang dapat mong gawin kung ikaw ay domestic abuse victim, and pag-uusapan natin yung potential, kung meron na, implications ito, kunyari concerned ka, magsumbong sa authorities to seek help because you're worried, baka maapektuhan ang iyong status dito sa Canada. We will tackle that as well. We will be talking about specific circumstances, para kasi naman iba-iba ang mga posibleng status ninyo, sino ang nang-aabuso at sino yung naaabuso. Okay, the first one. Sige. Sorry, Ina, to interrupt you, pero siguro yung unang-una natin kailangan i-preface dito is, if you find yourself in a situation na violente, may physical abuse and all that, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa kahit na wala kayong kakilala sa Canada. Mayroong mga shelters kung saan pwede kayong dumulog at magsuplong at tutulungan kayo nito mga to. Una sa lahat ay pumunta kayo sa local community center ninyo. Kung natatakot kayo na may mga kakilala doon ng aabuso, pumunta kayo sa ibang community pa. Tignan ninyo kung meron mga community shelters and meron mga abuse shelters, at sumuplong din kayo sa desk ng local police services. Sila mismo ang magtuturo sa inyo kung saan pupunta. Ang pinaka-importante dito ay mawala kayo sa sitwasyon na maaaring mag-inflict ng physical violence laban sa inyo. Yes, and they do not discriminate based on status. Kung nag-aalala kayo, hindi naman ako Canadian citizen or PR or Correct. what. Do not worry about that. They will take you in. Walang bayad yan. They will be anonymous. Yung mga ganyan may pagtanggap sa inyo, so don't worry about those things. So one more thing, huwag kayong matakot sa police. Kahit na maintain status kayo, kahit na out of status kayo. Dahil may karapatan pa rin kayo sa Canada. Kung natatakot kayo sa enforcement, matagal po yan. CBSA lamang po ang may karapatan mag-enforce ng immigration laws inside Canada. Hindi po ito hawak ng mga kapulisan. Whether it's the city police, municipal, provincial, or the RCMP, hawak po ito ng CBSA. So, wag po kayo matatakot sa police. Alright. Okay. Sige, let's go to our first situation, first case. In process ang In Canada sponsorship ng Canadian okay, mayroong Canadian citizen, tapos may sponsor siyang asawa. Yan.
na yung asawa niyang yun na iso-sponsor ang kanyang sinasaktan. Mhm. Okay? Ano ang dapat gawin dyan? Siyempre, baka yung iso-sponsor pa lang, sasabihin, hindi ko to isusumbong kasi hindi ako mapupunta ng Canada. Yung may mga ganon. Okay, Correct. what is your advice for this one? Una sa lahat, get yourself out of the situation na merong physical abuse sa inyo. Kung may mga anak kayo, sama nyo. Dahil, hindi malabo na pati sila, sa situation ng domestic abuse, may ganong physical violence, hindi lamang sa inyo, pati sa mga bata, di ba? Pangalawang punto, wag po kayo matakot kung natatakot kayo na yung sponsorship ninyo ay maudlot, di ba? Meron pong paraan para una sa lahat maiprolong ang inyong temporary status sa Canada. Ito po yung tinatawag na Temporary Resident Permit for Victims of Domestic Abuse Yun. or Domestic Violence. So meron pong programa, in fact, nakalagay po sa program instructions ng IRCC mismo na kapag nag-file kayo through this particular program, meron pong designated channel yan na mas mabilis than the normal work permit and TRP application. So, kaakibat ng TRP application ng isang work permit application at libre po ito. Libre po. Alright. Pero yung evidence na kailangan i-submit natin dito ay kailangan may substansya din naman. May substance dapat ito. Dahil hindi naman pwedeng mag-rely lang na, viva voce or yung kung he said, she said, diba? Siyempre ganun, magkikwenta ka man ng salaysay mo, pero magsasama ka rin ng pruweba. Halimbawa sa recent case na hinandle namin, yung chat transcript, nakitang-kita na abusive yung spouse, na mismong pati yung Canada Child Care Benefit, misappropriate nung abusive spouse, unfortunately, na dapat mapunta sa mga bata, napupunta sa kanyang weed addiction, halimbawa. So, medyo tragic yung situation. Pumunta siya sa akin. So, in that particular situation nga, nakuha na namin siya ng TRP at ng work permit. At ito nga ay magandang basis din, by the way, kung in the future, you really want to stay in Canada. Kasi in that particular case, yung mga bata, Canadian citizens. Dahil dito na nga pinanganak. So, merong basis later on yung potential humanitarian and compassionate grounds. Recently nga, pinag-usapan natin, di ba? Lakas ng substantial ties, merong rational, at she went through abuse na dapat papunta na nga ng PR, pero hindi natuloy dahil i-cancel nga ng sponsor. Yan. At least that's clear, guys. Kasi I'm sure the impression is, hindi pa kasi ako PR man lang. In process pa lang. Isumbong ko to, if isumbong ko to, talagang ang isip ng marami siguro, automatic, mawawala na ako ng status. I have no reason to say, baka pauwi na ako. So, it's not like that. So, meron palang chance. Okay. Free One more. at mas mabilis. No work permit. Usually, how many years yung work permit na binibigay sa TRP? Depende sa hingin nyo. In okay. a lot of situations, kasi kapag ganito, hingi ka ng minimum of 1 to 2 years. So, in the more recent case that we handled, we got 2 years. And potentially, kasi kapag mahaba-haba yung TRP na binigay at work permit, meron na talagang door towards or path towards permanent residence ito. Parang implied na nga. Kumbaga, itong TRP for domestic violence, nagiging pundasyon talaga ng isang malakas na humanitarian and compassionate grounds application. Wow, okay. Okay, that's good to know. One more thing on that. So, in that situation din siguro, maganda rin pumunta sa legal aid itong biktima. Halimbawa, kasal yung situation nila with the abusive spouse. Maganda sigurong labanan yung spouse on divorce with full custody to the kids. Pati ang tawag dito ay alimony nga, 'di ba? Yung spousal support for the children. And also for child support. Correct. Dapat ipaglaban ito dahil una sa lahat, naging biktima kayo. Pangalawa, hindi permanente yung status niyo sa Canada, wala kayong karapatan. In this particular situation, Ina, sobrang nakakalungkot. May isang kapatid, yung spouse, na sila mismo dahil supposedly nagtatrabaho sa gobyerno, nang threaten na ipapa-deport yung nanay, 'di ba? So, hindi acceptable ito. So, yun nga, ang ginawa namin, in-assist namin on the immigration side. Tapos, nakahanap din ng legal aid, legal clinic, divorce lawyer, kumbaga, kung saan pinaglaban nga. At naging basis din yung
court proceedings sa family court, yung pagstay nga sa Canada para mag-grant yung TRP. Yeah. Oh, let's also stress, domestic violence is taken very seriously by Yes, Canada. Okay, hindi absolutely. kailangan dyan guys na hihintayin nyo mag-worsen ang sitwasyon ninyo. Hindi Mhm. ganun, Lou, diba? Tama. Yeah, so don't be scared, pumunta kayo Oh, humingi kayo ng yeah. tulong kung kailangan, And by the way, pag napatunayan na may domestic abuse history ang isang Canadian citizen or permanent resident, by the way, sila yung automatically disqualified from sponsoring a spouse or a common law partner for quite some time. Oh, Until wow, good, ma-serve out yung ano. Oo. May mga ganong built-in mechanisms talaga. And there's a reason why there's mechanisms like that. It's because Canada, from a policy level, they do not tolerate such abuses. So, yung sistema, naka-tilt towards dun sa victims. Alright. Okay. By the way, before we move on to dun sa second nating case, Mhm. yeah, Yes. reminder this is only for informational purposes, does not constitute legal advice. Okay? Mhm. Kumonsulta kayo ng abogado or ano man kung kailangan ninyo ng tulong with your specific case. Right. Sige. Let's go to the next situation. Ito naman. Okay, may PR application also in process. Yung spouse may primary applicant for PR under express entry. Ito Mhm. na yung spouse niya yung asawa nakasama dito nasasabit nakasama dun sa PR application ang ina-abuse. Okay, hindi Mhm. bali yung abuser is the primary applicant. Correct. Okay. Anong pagkakaiba nito dun sa unang situation na Analogous siya actually, very Oo, similar. As you can pareho. see, very similar yung facts except in this situation, yung principal, siya yung may hawak ng alas dahil siya yung primary for the permanent residence application. Nangyari na rin yan sa isang former client ko and thankfully na i-rescue namin in the end, naging permanent resident din siya on their own merits. Pero ang totoo niyan, kung merong abuse, pupwede rin siyang mag-benefit from the TRP plus work permit for victims of domestic abuse. Yeah. Yung in Canada spouse na sino-sponsor nga for PR, halimbawa, nag-international student ka, tapos kasama mo yung asawa mo, or rather yung asawa mo nag-international student, tapos sumunod ka as accompanying spouse, tapos si spouse, nakakuha yung primary nga, international student, pinagpala, nakakuha ng PGWP and direct pathway to permanent resident. Tapos, hypothetically may abuse, di ba? In your situation, anong options mo? Kasi pwede kang in theory, i-drop, di ba? Nung primary. So, una sa lahat, yung threats na ganito, it's a form of domestic abuse. Recognized ito under Canadian jurisprudence. Yung pang-threaten na ipapadeport kita, tinithreaten ka na isusumbong ka sa immigration, etc., etc., wala namang basis. This is a form of domestic violence. Under sa head ng psychological threats, psychological and emotional threats. And there's jurisprudence that supports this. In fact, nung na-raise to nung kaibigan ko for the first time sa British Columbia, sa isang family court case, nagpasok siya ng immigration legal expert opinion nga as an immigration lawyer to explain to the judge na ito yung cascading effect nito sa isang temporary resident in Canada. Yeah. So in a way talagang pang-blackmail siya emotionally, di ba? Oo. So, in effect, anong mga options netong particular person na to? Well, as we said kanina, yung TRP. Pangalawa, tignan din natin kung merong economic avenues for permanent residents. Pero feeling ko dito, yung pinaka-backstop mo dito is kung depending on the gravity of the abuse, especially if there are children that are involved here, baka po pwedeng papunta tayo ng TRP work permit or even humanitarian and compassionate grounds. So actually, very appropriate itong episode na to as follow-up dun sa HNC episode natin. Diba? Oo nga. Okay. Consider domestic abuse din ba? Yung sabihin na, kunyari, hindi pa na-file yung application, sinasabing hindi kita isasama pag ikaw magsumbong. Okay? Hindi kita isasama dun sa pending application.
on the assumption that they're saying that to coerce the other Yeah. person to do something or to not do something, diba? That is a form of domestic abuse. All You right. know, a Yes. very abusive relationship na ang question dito, does it merit a TRP and work permit kaagad? Maybe not right away. Pero kung naalala mo yung sabi natin dati, yung pattern of behavior. If there's a Mhm. pattern of behavior that you can establish in evidence, halimbawa sa mga text, sa mga email, sa mga social media interaction, nakikita ninyo yung mga messages very abusive. Ilang beses nire-raise ito at, separate occasions, di ba? So, Mhm. makikita ng officer na may pattern of behavior talaga. Tapos anong impact nito sa'yo? Yeah. Kailangan very, very talaga, important talaga na mag-log tayo ng evidence. I think Yeah. yung sinabi ni Jake in the last episodes na ginawa mo with him is kung phone call, di ba? Just make a log, di ba? Yeah. Kasi closer to the event yun eh. Sulat nyo, Mm. mag-diarize kayo ng mga pangyayari, ganon. Okay. Doon sa first case natin, may Mhm. may example tayo na may anak na baka Mhm. mas also makatulong yun, no? Merong anak, Mhm. mapagbigyan yung TRP niya. For example, in this case, walang anak, single lang ako. Bibigyan ba ako ng TRP, work with work permit? Depending on, Does that make yeah. it a weaker case? It certainly does not make it stronger, but if there is abuse, there is abuse, and I don't think that should be a situation na sasabihin nating weaker. All right. Obviously, like, mas gagalaw ang gobyerno kapag may interests of the child na may mga batang mapapahamak. Pero huwag mo kakalimutan, importante rin kayo kung biktima kayo. Kung kayo yung napapahamak, tutulungan din kayo ng gobyerno. Okay. Ang tanong ko pala dito, Lou, sabihin mo nang na-grant ng TRP with work permit. So, ibig sabihin, no, kumbinsido yung IRCC na abuser, yung main applicant. Could that even affect the main applicant's PR Potentially. application? Oo, no? Potentially. If there is a domestic charge, di ba? Kasi depending on the gravity of domestic abuse that it rises to criminality. And criminality over 6 months of imprisonment, for example, in Canada, could lead to inadmissibility. That person could be, in trouble down the road. Yun. Magre-reverberate ba yun against sa'yo? Halimbawa, ikaw yung ina-abuse na asawa, di ba? Yung asawa mo yung principal. So, siya magiging inadmissible. Sadly kasi in immigration law, kapag inadmissible ang isang member of the family dun sa core family ninyo, it affects everyone else. So, nagkakaroon ng inadmissibility by family according to the operation of the regulations. So, ang situation na ito ay kailangan na ninyo ng humanitarian and compassionate grounds exemption from that particular operation of the regulation. So, in this particular case, kung meron domestic abuse na papered by, say, for example, a criminal case or a divorce proceeding, meron kang strong evidence and basis for a strong HNC application. Baka maunahan mo pang mag-PR yung asawa mo. Yun, okay. Would it also be helpful if, let's say, magpunta sila sa police para may record doon ng complaint? Absolutely. Absolutely. If you already have a caseworker na social worker, ganun din. Kasi sila, they keep logs of these things. So if you go to the police, parang equivalent sa Philippines ng blotter, di ba? So nandun, nasa records yung nangyari. May pwede kayong balikan, di ba? Hindi lang yung mga text messages, hindi lang yung mga ganito. So, any form of record keeping, if you want to make a claim later on down the road, whether for divorce, whether for child custody supports, for TRP work permit, or HNC for permanent residence for you and your children, this is one way for sure. Okay. Ito naman, third case situation. International student na may kasamang spouse, naka-spousal open work permit. Principal applicant is the student. Ito na sinasabi, threatens dropping spouse sa PR plans nila, yung future. Parang similar din to dito sa similar, yeah. Pero lagyan natin ng konting complication kasi kadalasan nangyayari nagkakalabuan in the middle of studies, di ba? Nako po, maraming ganyan. Sabihin na natin hindi domestic abuse, ang daming mga ganyan talaga. Yeah.
Oo, sadly, I mean, it comes from, the pressures of like being in a new environment, nagkakasisihan, bakit pa kasi tayo nagpunta dito, et cetera, 'di ba? Mm. So medyo mabigat din talaga 'tong situation na 'to. Pero kung iniisip niyo kung wala na kayong immigration options, not necessarily. As I said kanina ulit, yung TRP for victims of domestic abuse and work permit. So in that particular situation kasi merong dalawang possibility. I mean, dalawang sub-scenarios na pwede nating ilagay. Una, student pa rin siya, yung principal, tapos ikaw naka-SOWP. Tapos pa-file na ng PGWP tsaka ng SOWP extension. Sabi ni PGWP applicant, oh, bahala ka na dyan. Hindi na Hindi kita na kita sasama. sasama. Sabihin ko, Exactly. naghiwalay na tayo para hindi ka na Correct. maka-extend. Yan. Correct. Yan. So, anong mangyayari, di ba? TRP plus open work permit for victims of domestic abuse. So it's super Okay. important to keep evidence of these things. Yeah. Kaya nyo record nyo. Kung kaya nyong tago yung mga text messages, tago nyo. Balikan nyo. Huwag nyo i-delete yan. Yan. Okay. So, ayun guys, again hindi ganun kasimple magpaalis ng isang tao sa Canada. Okay, Right. remember that. No? Lalo na sa situation na ganito, na tilted yung batas in your favor kung inaabuso kayo. Yeah. Okay. Itong number 4 natin, ano ba to? Nakalimutan ko naman. So, in Canada, sponsor, threatening spouse to Yeah. report the other to the IRCC. Mhm. Can you give us an example again, Sure. Para- Yung scenario na na-envision ko dito nung dinidiscuss natin is, paano kung PR na kayo? Tapos Yan, sinasabi PR ni na pala po. principal or citizen yung asawa mo, for example. Tapos, tangya. Sumunod ka sa akin. Kung hindi, alam mo yun, tapos Ipapadeport ire-report kita. kita. Ipapadeport kita. That's a form of domestic abuse. Dati, there was a time, Ina, I was in Canada na nung in-institute nila yung reform. In-align ng Canada along the US. Sa US kasi meron tinatawag na provisional green card. Diba? So provisionally, meron kang green card, conditional siya na you will stay with your US citizen spouse. Dati ganun din ang Canada na yung unang permanent residence ng sponsor for 2 years, provisional ka and conditional na tuloy-tuloy yung relationship ninyo. Pero syempre, nilagyan nila ng safeguard na kapag victim of domestic abuse. Noong 2015, nagbalik ang mga liberals, binalik nila sa original na setup na pag naging PR na. Wala nang conditional na ganyan na ek for spouses. So, kung PR na kayo, tapos kayo yung biktima, wag po kayo matakot. May mga karapatan po kayo. Hindi basta-bastang matre-revoke ang inyong immigration status as permanent resident. Una. Pangalawa, makikita ninyo na kahit i-report, magba-backfire pa yun sa kanila. Dahil ang totoo niyan, pwede kayong pumunta sa police at pwede ninyong isumbong kung merong physical violence, halimbawa, na ginagawa against you and your children. Sineseryoso po ito ng gobyerno at may mga situations man, ay kwento ako, like alam mo yun, makikipag-play ng psych war yung asawa na ilalak ko yung bahay, bahala kang pumasok, ganun, di ba? I'm sure nakarinig ka na ng mga storya na ganyan. Alam mo yung ginawa ng isang kliyente ko, tumawag ng pulis. Sabi nung pulis, hindi ako pwedeng pumasok sa bahay, pero ganito gagawin mo. Pumunta yung pulis sa harap ng bahay. Tapos tinuruan yung biktima na ganitong gagawin mo. Itong pag ganitong sipa, tinuro yung motion. Sinipa yung pintuan para bumukas. Tapos syempre nakita nandun yung asawa. Tapos nagulat yung asawa na may kasamang pulis. So sino ngayon ang nanindak, 'di ba? So yun kasi like yung mga ganitong situations, sindakan din kasi. And wag kayong magpapasindak dahil kung kayo totoong binibiktima talaga, meron kayong mga karapatan. Yun. Kung ayaw nyo talagang labanan ito, tanggalin nyo yung sarili ninyo sa situation ng violence. Punta kayo sa shelter at humingi kayo ng tulong doon. Yeah. And guys, let's be clear about it. No private person can say na pwede kanyang ipa-deport. Wala silang authority ng ganyan. Correct. Okay? Kahit pa nagtatrabaho sila sa gobyerno. Hindi sila gobyerno. Even employers threatening na papadeport yung mga empleyado nila, they cannot do that. No, wala silang authority to order you deported. Correct. Tapos siguro isa pa mga situation ng violence dito is halimbawa, hawak ng asawa ko yung passport ko tsaka PR card nyo. Forget about it. Get yourself out of that situation. Passports can be replaced. Sumbong nyo sila sa Philippine Consulate.
Mag-i-issue sila ng bagong Philippine passport, ika-cancel nila yung old ninyo, tapos bibigyan kayo ng bago. Yung PR card ninyo, apply kayo ng replacement sa IRCC, tapos magpasok na kayo ng affidavit na, ayun na nga, may problema sa relationship, hindi nyo makuha dahil yung, hostage nga ng asawa ninyo, etc., etc. Kung magkaroon ng problema, may record pa, di ba? Yeah. So, huwag po tayo matakot. Yeah. I think, Lou, nakalimutan ko. Ngayon, 4 lang po kasi yung pin-repair namin ni Lou, but just now I realized we should add one more situation. Paano kunyari yung victim ay out of status, undocumented. Yeah. Eto na. Baka Yes. una sa lahat, tinethreaten din sila ng partner na lang may status na, sige, wala ka namang magagawa kahit magsumbong ka dahil pag ikaw ay nagpakita sa pulis, sinumbong mo na sinasaktan kita, pauuwiin ka dahil undocumented ka na, wala ka ng papel. Ano ang mangyayari sa ganun? Situate natin siya para mas madaling mag-grasp ng mga nakikinig. Sabihin natin sa Toronto ito. Kung sa Toronto ito, ang police na in charge is Toronto Police. Huwag kayong matakot sa Toronto Police. Una sa lahat, hindi nila kayo pwedeng i-deport ng Toronto Police o ng private individual. Ni Toronto Police, Ontario Provincial Police, hindi kayo pwedeng i-deport dahil hindi po sila ang enforcers pagdating sa immigration law. Pero pagdating po sa question ng domestic abuse, lalo na domestic violence, physical na to, ay meron po kayong karapatan na isumbong ang inyong partner kahit pa po wala kayong estado. At magiging magandang ebidensya po ito in your favor, in fact, para makapag-apply kayo ng TRP and work permit for victims of domestic abuse. Wow. Pero ingat lang po, in that situation, it's not a carte blanche, it's not a blank check na bibigyan kayo ng TRP and work permit kung out of status kayo. Kailangan isalaysay din ninyo paano kayo nawalan ng status. May mga situations din kasi, Ina, di ba, na ifa-file ko na yung yung sponsorship mo kasi ganito, ganyan, na-delay lang. Pero huwag kang mag-alala, ifa-file ko yan. Meron mga ganun situation, di ba, na ilang taon walang status, tapos nag-asawa, pero hindi pa rin fina-file. Ginagamit kasing strings, di ba? Diba? Parang that in itself is a form of domestic abuse, in fact. So, pagka isinalaysay ninyo yung ganitong situation sa immigration nga, ay mas mapapalakas ang chances ninyo for TRP for victims of domestic abuse. Okay. Oo, yun guys. Very robust itong program na to actually. Yeah. All right. Pero let's say, for some reason, hindi na convinced, no? At hindi na bigyan yung TRP. I don't know, kasi sabi mo kailangan pa i-explain ng mabuti paano sila na out of status din, kung yun yung situation nila. Kunyari, hindi na pagbigyan. Talagang parang very intentional ang kanilang pagiging out of status. I don't know, may ganun bang situation? Would that trigger would that police relay yung information ng status ng victim sa CBSA? May ganun bang mechanism? As far as I know, walang information sharing in that regard. Although CBSA could, in theory, be, alerted by IRCC if mag-fail yung TRP work permit. So, hindi porket biktima, siguro ito yung pinaka-final caveat dito is kahit pa merong programa na specific na very robust and strong and powerful in favor of victims, nasa sa inyo pa rin ang responsibilidad para pasok ng ebidensya along with your application why you deserve this particular permit kasi special discretionary permit siya and yung work authorization through the work permit. So, in essence, yes, meron kayong protections na pwedeng puntahan kung kayo ay biktima ng abuse at huwag kayong matatakot at mag-atubili. Pero syempre, meron din kayong homework and due diligence responsibilities, di ba? Hindi naman pwedeng yung decision maker mag-decide out of thin air. Diba? Kailangan meron silang ebidensya na nginunguya sa pagproseso ng inyong application. If mag-fail nga yun, pwede kayong i-refer sa CBSA pero hindi po ito automatic. Kung kayo po ay potentially may mga criminal record, halimbawa, magiging priority kayo ng CBSA. Doon sila natitimbre. Pero for Toronto Police, for example, in this particular situation, to refer you to CBSA, that's more work for them, lalo na kung hindi naman kayo violent. Alright. Okay. Yun lang naman, no? Ang ating topic. Sana makatulong ito. Okay? I hope so, yeah.
Wag po kayong Ah, mag-atubili. At the very least, if you cannot afford legal counsel, merong mga legal clinics naman na pwede mag-assist sa inyo. Or at the very least, kung tingin ninyong kaya ninyo, dumulog din po kayo at magkonsulta sa may mga experience sa ganitong klaseng work permits and oo TRPs nga dahil eh. meron po kayong karapatan. Yeah. At the very least, I Mahirap ba? can point Oo. you. Punta kayo sa IRCC website mismo, i-google ninyo, TRP for victims of domestic abuse. May ganong Um, category talaga, Luha. That's what you're saying, right? It's a fixed category. Yun nga, may Alright. specific instructions pa ngayon kapag minail, kasi by paper yan eh. Pag minail mo, kailangan yung envelope na paglalagyan mo sa may instructions na dapat isulat mo for processing, priority, ganitong department, I para see. ma-divert kagad siya sa tamang department. Alright. Okay. So yun, I hope this episode's been helpful. Not too many, though. I don't want to think na maraming tayong Wag kababayan naman dyan sana, na yeah. aabuso, no? Pero basta, okay? Share this if you think this might be helpful to someone you know also. Please. Okay, so yun. Thank you so much. As always, ang ating suking immigration lawyer, Attorney Lou Tanzalan. Maraming salamat sa inyo. We'll end this episode here. Yeah, see you guys in the next one. Bye! Take care. Bye. Ay, hindi nag-end ito.